And of course, let's proceed na to exercise 9. Nandiyan pa rin po yung link to open the Climate Engine. Nandiyan na rin po yan sa page 223, 223. So sabay-sabay po natin puntahan. Exercise 9. Ayun, make sure lang po na pag naka-login, na naka-register na or login, proceed tayo sa Explorer ng ating data. Yung tapos na, kindly pan sa Philippines or sa Cebu province. Kindly pan or locate Philippines, pwede rin. Sa Cebu mismo. Okay, kindly pan to Cebu area or Cebu province. Yung tapos na. You can bookmark po if tapos na naka-visit na kayo para pwede nyo balikan. You can bookmark the site. So that's climateengine.org or app.climateengine. Okay po, habol na lang po yung iba. We can start now with the navigation. So ito po yung ating Climate Engine na application, no? So meron po tayong two options of functionalities or analysis. Pwede tayo mag-make map or make graph. Okay, sa map muna tayo. Okay? Sabi ko, mag-zoom in tayo sa isang area. Ayun, para mag-zoom in, control, tapos zoom, ganyan. So, try natin maghanap ng may vegetation, tapos kita rin yung non-vegetation para ma-compare natin mamaya. At this area na may vegetation, tapos may build-up. Pero, depende pa rin sa inyo. You can explore other land cover na of interest sa inyo. Okay? Sige po. If napili na po yun, meron na tayo naka-zoom in. So, di ba nasa make map tayo? Sa layer po, visualization layer, may two options po yan. Okay? Raster or feature summary. So, raster po pipiliin natin. By default, naka-raster naman yan. So, ito po sinasabi ko kanina, pwede tayo mag-climate, pwede rin mag-remote sensing or mga satellites. So, sa climate, yun yung default, pero mas interested tayo sa remote sensing for this training. So, kindly select remote sensing under variable type. Under variable type, remote sensing. So, pag nag-click ka po ng remote sensing, magbabago din po yung mga dataset and variables na nakalista. So, check niyo po naka-climate, iba yung mga dataset dyan. Pag nag-click ka ng remote sensing, of course, yung mga remote sensing yung malilista under yung nasa baba, dataset and variable. Check niyo po kung ano yung mga dataset under remote sensing. Ano yung mga satellite yan? Landsat, MODIS, ano pa? Nahanap niyo po yung ginagamit natin. Ayun. Ano po yung ginagamit natin dyan? Nandyan po ba? Sentinel-2. So, wala po dito si Juan kasi mostly optical yun nandito. Kasi, of course, yung Sentinel-2, mas madali yung calculation. Since karamihan ng nasa climate engine is mga indices. So, more on Sentinel-2 siya. Click natin yung, anong i-click natin? Surface reflectance. Kaya, SR. Okay? Ito yung level 2, 2A na. Sentinel-2 SR, 10 meter daily. At 10 meter, 5 days yung nandito pala. Yan. So, pag nag-select tayo ng Sentinel-2, ano naman yung mga indices na nandyan? Marami, no? May snow, etc. May NDVI. May mga band lang din and ratio. So, try lang natin NDVI para ma-compare din natin doon sa QGIS way natin. Okay? Di ba nag-NDVI tayo? Master na natin yan. Tayo, alam natin kung paano yan mag-calculate. Pero this time, automatic yung calculation nila with their code, with their script. Okay? Tapos, sa processing na po tayo sa next group. Okay? Processing. Pwede kang mamili kung anong stat, kung mean. Okay, i-calculate niya yung mean within your particular time range. So, mean muna yan as default. Yan. Calculation ay values. Sa time period, okay, kayo pong bahala kung anong gusto natin. So, drop-down button. Pwede tayong mamili ng custom date range. So, pwede yan start and end date. Pero pwede din namang yung mga nasa ibang selection. For example, last 30 days, last 60 days. Automatic, calculated na yan from the current date. So, for example, let's select last 90 days. Kunwari. Ayan, last 90 days. Again, pwede namang custom date. Ikaw yung maglalagay ng specific start and end date.
Okay? Ngayon, bago tayo mag-calculate ng compute map, take note na dito sa make map, gagawa niyo ng layer yung global, pero uunahin niya syempre makita natin yung naka-display sa atin. Okay? So more or less, gagawa niyo din halos yung surrounding area, pero uunahin yun mag-visualize yung naka-display sa ating part. So for example, lakayan ko lang ng konti or zooming ko pa ng konti. Yan. Para lang din sa bilis ma-load. So, pag okay na, nandito tayo sa target of area natin is respectively, click compute map. Tapos, wait natin. Automatic, di ba? Nagkakaroon ng, parang ginawa natin, no? May title, may label, merong legend, okay? Meron ding map layer. Okay po. Mabilis, no? Merong map layer ng NDVI, kasi NDVI yung pinili natin. That's the mean NDVI for the last 90 days of data. Okay? For example, sa 90 days na yon, nakakuha siya ng let's say 8 na malinaw na Sentinel-2. So kada pixel mo, imimin niya yung 8 image, yung 8 dun sa satellite na yon, imimin niya yon. So yun yung nakita mo sa screen mo ngayon. Okay? Yung mean ng lahat ng Sentinel-2 satellite data within your time range. Okay? Kaya importante din kung anong gusto mong gamitin na sa pricing na variable. Okay? So that's your mean NDVI for the last 90 days. Okay? Kasi yun ang pinili ko. Explore niyo po. Pwede niyo i-hide off yan. I-hide and show yan. Okay? So paano makita? Okay? Ayan. So wait lang po. Base map. Ayan. Sa computed map po. Ayan. Click natin computed map. Nandyan yung nakalculate natin na NDVI, no? If you want to change yung legend, pwede yan. Pero syempre, yun ang typical na representation ng vegetation, no? Indices, yung from light green or light yellow hanggang sa darker green. Okay? If you want to hide that, uncheck nyo lang yung map layer. Okay? For example, you want to check uncheck para makita. Pwede yun. Okay? Pero show lang natin. Okay? So what if try natin baguhin? So try nyo po, pwede kayong lumipat sa ibang site or baguhin nyo yung time period. Gawin nyo, kunwari, mas matagal. Try natin kung kaya ng ating internet yan. So try nyo po, extend pa yung observation or liitan yung observation. It's up to you. Explore po muna tayo. Then, every time na magpapalit ng time period, kindly click again yung compute map para mabago yung analysis or marirun yung process. Yan. So sa base map, pwede pong palitan yan, no? Click nyo lang po yung base map. Naka-hybrid ako ngayon, yung default. Pero if you want yung, for example, dark political style, yan, pwede yan. Light political style, and magabago din yan. Or, i-hide ko lang yung layer ko. So ito po yung mga sa base map tab, pwedeng palitan yung standard base map. Itong satellite data, yan. Pwedeng road map, yan. Pwedeng terrain map. So explore nyo lang po yung mga other options. Yan. So pwedeng palitan yung base map at pwede rin ma-hide and show yung generated na layer. Apo, yan po yung earliest na pwedeng start pagpilian. Pero it's up to you kung sa particular na site na yan or application na gusto mo, anong gusto mong piliin. So, pwede kang mag-custom date range. For example, this year lang, so 2026, so custom range mo siya. Parang ganun. Pero if you want na yung default na, for example, last 30 days, automatic calculate na yung 30 days bago mag-today. So, automatic calculated na yan. So, in 30 days of data, kukunin niya yung January 25 hanggang February 22. I mean, ito pala yung available lang. End date dito kung kailan yung latest na available. So, yun yung mapakita sa'yo. Okay? You can try yung custom date range, for example, 2026 lang. Pwede naman yan. Okay? Yung tapos na dito, you can explore po yung other indices. For example, let's try yung AVI or other indices. Diba na-discuss natin to, yung Enhanced Vegetation Index, yung SAVI, SAVI, yan. Na-discuss po yan, yung Normalized Difference Water Index. You can try that po.
So, basic lang naman siya, no? Pipili ka mismo ng variables or settings. Then, nakuha na po, no? So, you can try po yung other indices na lang later. Okay? So, try po tayo pumunta naman sa Make Graph sa pangalawang tab. Yan. Sa tab B ng Make Map. Okay? So, sa Make Map, pag na-click ka, may nag-appear sa gitna no, na point. Meron po, nag-appear. So, by default, may mag-a-appear dyan. So, ang sa Make Graph po, okay, kailangan may region of interest ka. So, ang default is point. Okay? Try natin ilipat tong nasa gitna na point. Pwede mo ilipat yan sa vegetation, for example, or other na. Sige, vegetation pa muna. Lipat nyo yan na point na yan. I-drag nyo lang siya. Yan, drag nyo lang yung point na yan. Again, pag nag-click ka ng Make Graph, may mag-appear dyan na first point. Lagyan niyo po sa vegetation. Okay? Ibig sabihin, gusto nating makita mamaya yung graph ng NDVI for that particular point. Tapos, habaan natin yung observation data or time period. What if you want to add other points? Okay? Click lang natin sa region, di ba? May 1 point, naka-check. Click nyo lang po yung add another region. Okay? So, color-coded po yan, no? Click nyo lang po yung add, yung plus. Mag-a-appear na new box. Okay? Color-coded yan, yung nakita mong kulay dyan, yun yung kulay ng point mo. Lagay natin sa isa pang vegetation. Parang ano. Let's try sa less dense na vegetation. Let's say yung 1, nilagay ko sa medyo dense na vegetation. Yung pangalawa kong point. So, iba-iba yung kulay, no? Baka sa inyo dilaw na yan, pero second pa rin naman yan. Lagay nyo sa medyo manipis na vegetation. So, let's see lang yung potential trend niya. Okay? So, lagay pa tayo ng maraming points. Say, yung pangatlo natin, yan, lagay naman natin sa non-vegetation. For example, bare soil or sa build-up. Sige, bare soil pala muna. Yan. Hanap tayo ng bare soil dyan. Yan. Okay? So, hindi naman strict na yun ang hanapin nyo, ha. We're just selecting different cover para makita natin yung difference sa trend nila when we use NDVI, which is a vegetation index. Okay, nilagay ko sa beard. Add tayo ng isa pa. Lagay naman natin sa, yung nasa gitna, lagay naman natin sa build up. So, kanina sa bare soil, ngayon sa build up. Lagay yung bubong. Lagay yung sa bubong. Yan. Kung may makita siya dyan. If hindi naman, any sa street. Tapos, last na, pang-5, it's up to you na if saan nyo gusto ilagay. Okay. Kayo na bahala. Ayan. Kayo na bahala kung saan nyo ilalagay yung last point. Yan. So, we have 5 points, no? Selected natin. Okay? And, nilocate natin sa different or over different line cover. Okay? Sa variable 1, naka-remote sensing naman tayo kasi kung ano yung pinili natin doon sa make map, automatic. Okay? Same lang yun sa make graph. Okay? Yung time period, para sure tayo na may trend, habaan natin yung data. Let's say 90 days of data. Sige, try natin pala last year na lang para mas mahaba. 12 months. Yung last year, meron dyan na last year. Let's see kung may data. Compute time series. Ayan, di ba? Meron tayong 5 points over last year. Di ba? So, naalala nyo, saan natin nilagay? For example, yung first point ko ay kulay blue. Mataas yung sorry, naka-EVI pala ako. Sige. Pero same lang naman. NDVI, sa inyo, okay lang naman yan. Halos same lang naman yung values nila. So, for example, let's say sa akin sa EVI, ayan. So, yung blue ko is selected over vegetated area. Kaya, as expected, mataas yung NDVI. Tapos makita natin, may month na bumababa yung NDVI, especially dito, no? Lahat sila bumaba. Mostly, itong mga vegetated pala. Itong mga vegetated sample ko, bumaba ng dry months.
last year. So between mga April to May. Di ba? Nagme-make sense? Tapos, yung vegetation ko, yung first 2 points ko, sila yung mataas yung NDVI all throughout the year last year. Okay? Yung pangatlo ko, yung orange, yung bare soil, tapos yung build up ko, eto din. Mababa, kasi wala namang vegetation dyan, no? As expected, around 0.1 to 0.2 lang siya. Try niyo po sa inyo if tama yung trend. Okay? So, dito, pinapakita natin na, no? Nabilisan lang. For example, you want rapid assessment. You don't need to download na and gumawa sa lahat ng year kasi may available naman na platform for rapid assessment. So, I think it will be useful for you sa inyong mga roles or functions sa school or sa LGUs. Ayan. Okay? Pwede kayo mag-add pa ng maraming regions pero pinapakita lang natin yung differences dito. Okay? So minsan may mga ano yan, no? May mga points na walang data, kaya broken yung line natin. Okay? So pag namili lang tayo ng 30 days para more or less may kulang-kulang yung data niya. So kaya in-expand natin. So every month dito, no, may mga months na walang data. Meaning, wala siyang data per NDVI. So it's either na minamask nila yung satellite data na puro clouds. So may months na walang information. Kaya tayo nag 1 year para at least may mga 3 or more months na may data para maganda yung trend natin. Okay po. So we can download this chart. Click nyo lang yan, download. Yan, may option dyan. Pwede mo i-download as image, JPEG, PDF, SVG. Pwede mo rin i-download yung CSV if you want to convert it into Excel file later. Pwede. Okay, so madali lang, no? So, magagamit po ba? Magagamit, no? Ayan. So, madali lang siyang gamitin. Okay? So, sa akin, naka-ABI ako. Pero NDVI, try ko din. So, pag nangyari, ibig sabihin, yung location or pixel ng pinagpilian mo na yun, siya yung walang data. Kasi di ba yung clouds, pwedeng doon siya, mas persistent yung clouds natin. May nag-try ba ng 2 years? Pwede po. Kaya naman yan. Mabilis naman yung ngayon. Connection. At saka siya naman yung process yung back-end din. So, you can explore po. Yan. Explore po muna tapos proceed tayo sa next part mamaya. So, pag nag-error dyan, pwedeng walang data or expand nyo yung time range or location. Ano po if same lang naman siyang vegetation, tama po. Ano po kasi, of course, for example, vegetation siya. Pero may mga months, for example, ito diba po, during drier months, yung vegetation mo, yung mga dahon mo, pag sobrang mainit, na-stress yung mga dahon natin, may mga affected siya by some meteorological data. For example, sobrang init during dry months, may vegetation stress yung dahon natin. So, na-stress siya, ibig sabihin, yung reflectance natin na cover niya or yung capture niya din yung health or density ng ating vegetation. So, hindi talaga siya tuloy-tuloy dapat. So, expected naman na meron siyang mga minor changes doon sa kanyang trend, okay? Sa yearly trend or annual trend natin, okay? So, medyo stable lang yun. For example, if, sobrang density na or talagang non-vegetation. So, ayun. Tapos, meron din, of course, affected din. For example, hindi siya cloudy pero may haze siya.
more or less, meron din tayong mga noise na nakapag-affect din. So, so kino-consider din natin yung pwedeng affected din siya ng mga noise. Pero kung temporal kasi, makita natin yung overall trend. Okay, for example, kung 2 years, tapos yung 2 years na yun, parehas silang bumababa sa May, alam natin na talagang may reason sa May kung bakit siya nahatak bababa. So, anything na nakita natin na changes doon sa spectral niya or sa trend niya, may nire-reflect siyang actual conditions on the ground. Okay? Like vegetation stress. Okay? Sa crop, pwede rin yan. For example, biglang bumaba yung crop, baka na-harvest na siya. Mga ganun. So, may nangyayari doon sa on-site. Kaya siya bumaba. Okay? Pwede rin, for example, kung nag-landslide, so nawala yung vegetation sa isang area within a certain period. So, may nangyari nga. So, reflected siya. Yun naman yung purpose natin sa satellite data analysis. Makita natin or ma-observe natin yung nangyayari on the ground. Okay po? So, if gusto niyo pong bumalik sa map, click lang po yung make map. Di ba po nasa graph tayo ngayon? Anytime na gusto niyo bumalik doon sa map view, click niyo lang yung map tab. Yan. Ito po. Yan. Ito yung graph ngayon, ito yung map ngayon. So, what if gusto natin na hindi point? What if gusto na natin ang sample natin ay polygon? Okay? What if ang gusto natin na sampling ay by polygon? So, para mawala yung mga points natin, let's try. Punta lang kayo muna sa map. Balik tayo sa map. Nandiyan pa rin po ba yung polygons yung 5? So, you can delete na lang po siguro. May delete po yan, no? Patry po. Minus yan. Click nyo lang po. Ay, may shortcut po pala. Ito po yung shortcut. So, click po kayo sa make map. Try po natin kung nawala lahat. Nawala po ba lahat? Itong make map. Yes. Ayan, shortcut na lang. Yun na lang. Make map. Nawala siya. Okay? Balik tayo sa make map. Tapos, same lang. NDVI. Tapos, yung time range natin. Pero this time, balik tayo sa make graph. Ayan. May isang point pa rin, no? Tama? Balik sa make graph. Pero this time, click natin yung drop down sa point. Diba? Sa region, nakacheck yung point. Drop down, click polygon. Okay? Pag na-click na yung polygon, okay, click natin tong square. Parang lang, Google Earth Engine. Okay? Pag na-click na yung polygon, click yung square. Yung draw a rectangle. Then mag-draw na tayo. So parang same lang kanina, pero this time, polygon naman yung sample natin. Tama? Ayan. So ganun din, add another region. Tapos, palitan muna ng polygon bago mag-draw. Add another region. Palitan ulit ng polygon yung pangalawa. Saka mag-draw ng polygon over the other areas. So gawin nyo lang ulit hanggang 5 for example. So basic lang naman siya for you. Yan. Click polygon, saka mag-click ng rectangle bago mag-draw. Ayan. So, may automatic meron dyan na trash bin logo if you want to delete. Ayan. Tapos na, compute pa rin. Compute ulit. Time series. Last year din pinili ko. So, halos same lang, no? Pero, okay. Ano yung difference? Halos same lang kasi. Pero, yung pinili ko kasi ngayon, first 3 ko ay vegetation. Tapos, yung itong yellow in dark purple ko ay non-vegetation. So, ito po yung trend sa akin, no? So, yung first 3, itong nasa taas, ito yung mga selected ko doon sa, itong blue ko, ayan. Itong blue ay vegetation, itong yellow-green vegetation. Ayan. Ito yung mga non-vegetation. Okay? So, ganito po yung chart nyo. Hindi. Sharp. Ayan. Pwede mong palitan yan sa graph. Ayan. Sa graph, click nyo lang po, tabi ng stat, may graph dyan. Pwede nyo palitan yung style. Okay? Line plot. Ayan. Yung sa inyo, line plot. Yung ginawa ko, para may curve siya, spline. Spline plot. Ayan. Yung bar chart, may hirap siya i-analyze. Yung scatter plot, pag multi-variables, yan ma-appreciate natin. So, you can select between line and spline. Ayan. Para mas maganda tingnan. So, paano po natin malalaman yung data na nandito, no? Maliban dito sa pwedeng i-export siya, what if gusto rin malaman yung mga satellite date na merong data? Okay? Ano yung mga satellite date na may Sentinel-2 na ginamit niya to make this
map, or graph. Okay? Punta lang kayo sa data tab, sa last data. Nandyan po yung list ng lahat ng date na may Sentinel-2 or yung pinili mong dataset. No? Pwede mong balikan yan at least meron kang reference or information. Anong mga months yung usable yung data na may NDVI. So, again, nasa data, yan. So, same lang halos yan na pagkukunan niya. So, kada polygon mo, ipapakita niya kung saan pinanggalingan yung mean. Okay, di ba? Minimeasure niya yung mean. For example, si Polygon 1, lahat ng nakalista dyan, kinalculate niya yung mean. Okay? So, yun yung ibibigay niyang value doon sa particular. Kung polygon, mean ng buong polygon mo within that range. Okay? Kung point yan, okay, point lang din yung ano niya. Kung ano yung saktong pixel na tumama sa point mo. Okay? Kung polygon, kung malaki, like kung example, sumakop siya sa 10 raster or 10 pixels, kukunin niya yung mean niya. Okay? Again, nasa data yan. Okay? What if gusto mo namang i-download yung map? Di ba wait lang, imagine yun tapos na yun. Kunwari, tapos na yan, no? Na-load na yung lahat. Okay, you can download the map by clicking download. Again, nasa map po tayo ha. Yung graph, di ba, na-demo na siya, how to download. How to download naman yung map, punta tayo sa map. Katabi ng menu bar. So, para ma-download lang, click lang yung download. Okay? Tapos, yung pinakamadali ay, eto, yung download map image. Pero dito muna tayo sa layer. For example, you want to download yung mismong NDVI layer kasi gusto mo, since alam mo naman kung paano mag-process, gusto mo siya i-process sa QGIS, like your post-process, or gusto mo siya i-load sa QGIS. Pwedeng option yan kasi we can download GeoTIFF. Okay? Pero, take note na dapat small size lang. If sobrang laki ng size mo or ng area mo, hindi siya kaya ni Climate Engine since nga ano siya, GA based din siya. So how to download a sample GeoTIFF sa selected region lang? Click lang natin yung select a region. Then rectangular region. Okay? Again, select a region, rectangular region. Pag lumabas po to, click kayo anywhere sa labas dito sa left or right side na hindi tatamaan yung download option. Ayan. Ma-hide lang yung window na yon. Okay? Tapos, i-adjust nyo na yan. For example, kung anong area ang gusto nyang downloadan ng raster. Again, ang mada-download natin ay single band na NDVI layer na mismo. No need to calculate. No need to use raster calculator. Pwede mo siya idiretso sa QGIS pag na-download and just change the symbology tulad ng ginagawa natin. Pag nakapag-adjust na po ng size na gusto mo i-download, so for this exercise, maliit lang muna. Ayan. Sulitan ko lang para mabilis siya for demo purpose. Balik tayo sa download. Ayan, lalabas lang ulit to. Okay? Then, click nyo lang yan. Sa file name, pwede nyo palitan like NDVI ng anong area. Sorry. So, sa download file sa dulo, okay, download file, palitan nyo yung file name na gusto nyo. Like NDVI, tapos yung site name, ganyan. Ayan. So, download file, no? Again. Pag nakapili na, native resolution niya, of course, ay 10 meters yan. Tapos, nagpalit ako ng file name and click na yung download computed map data. Click nyo lang yan. Download computed map data. Tapos, automatic may lalabas yan na another prompt. Ibibigay sa'yo yung link. Click nyo lang yung go to link. Automatic yan yung download niya. Mag-open yan ng isang window, tapos automatic download na yan. So, since ano siya, ang ano niya is GA-based. Yun. So, ma-download siya zip file. Ayan. So, pwede nyo, tip file, di ba? Pwede nyo na siya i-load sa QGIS. If gusto nyo ng further analysis, if gusto mo siya i-overlay doon sa area of interest mo or municipality vectors mo, pwede yon. Okay? Since tip file ay pwede i-download sa functionality nito ni Climate Engine. Okay? So, try nyo yun i-download. If may time kayo mamaya, pwede nyo yun i-load sa QGIS. So, single band yan na NDVI layer. Okay? Yung pangalawang option dyan sa dulo, ano lang siya, parang screenshot yan, pero as PDF form. So, try nyo na lang yan later.
Okay? Map download. Mada-download to, pati yung label. Okay? So, pwede nyo i-try na lang yan. Pero this time, tinuro natin yung actual download ng layer raster. Sige, kindly do that for the next 2 minutes. And yan na po yung end ng exercise natin for Climate Engine. Again, as mentioned, you can bookmark this site para anytime gusto niyo siyang gamitin, you can visit that site. Okay? So, aside from, pahabol na lang, aside from Sentinel-2, of course, meron tayo ditong Landsat, di ba? So, pwede ko din mag-click kayo ng Landsat. For example, if you want to see mga other non-vegetation index like land surface or temperature, for example, ito, LST ng Cebu. Ayan. So, pinili ko yung Landsat, tapos pinili kong variable yung land surface temperature. So, ito yung LST ni Cebu for 1 year ago. Ayan. So, and you can try that syempre sa other time. Pinapakita ko na siya. Ito for example, no, yung land surface temperature ni Cebu. Area na pinapakita ko. So, wait. Alisin ko lang yung kanyang base map. Or palitan. Ayan, for example, ayan, hindi lang siya masyadong contrast, pero ito yung LST na process niya for Cebu. Of course, as expected, mataas yung LST or land surface temperature doon sa mga areas na impervious ng surface or yung city areas natin. Okay? Again, you can do hindi lang other indices from Sentinel, pwede rin namang explore niyo yung other dataset or satellite like Landsat, MODIS, etc. So lahat yan, capable naman si Climate Engine. So, pwede nyo lang, i-save na lang. Then, magre-ready na po yung next presenter natin. Thank you.